sa inyong lahat, nako, 3 days before my birthday, 3 days bago tayo pumasok at mag-enroll sa senior high. At syempre, kagaya na sabi ko sa inyo, isi-share ko sa inyo aking mga balak. Isi-share ko sa inyo yung mga hindi natuloy. At isi-share ko sa inyo yung mga natitira pa. Kitang-kita nyo? Japan. Nagbabadya. Nalilipad tayo papuntang Japan. Kagaya ng isa sa mga inaasam-asam ko. Gusto kong makabalik na agad doon. Hanggat maaari, ay gusto kong itaon sa aking birthday. Hindi kasi ito ordinaryong birthday. Hindi kasi ito ordinaryong age. This is a milestone. Milestone age, kumbaga. Because, yun na nga, a-attend na tayo ng senior prom. O, di ba? Pero tutuloy nga ba tayo sa Japan na unang-una sa ating mga listahan o short list na binabala kong gawin sa pagsapit ng aking birthday? Malalaman niyo po yan, huwag kayo magkakakalas. Okay po tayo sa ating isang doktor, si Dr. Cabral, na gumawa ng ating laparoscopy. Pero, pagdating sa ating doktor sa atay, ay meron siyang isang ipapagawa sa atin na kailangan para malaman kung ano ba talaga yung sitwasyon natin. At yun po ang fibroscan. Ano ba yung fibroscan? Ito. Ayan. So, dadaan tayo dyan. At ang sabi niya ay sa malawat madali. So, bago tayo lumipad, ay magawa na para mabigyan tayo ng okulang lunas o okulang gamot in case na hindi magandang sitwasyon ng ating atay sa mata ng fibroscan machine. Hindi tayo tutuloy sa Japan muna. Actually po, nung isang araw pa, naghahanap ako ng mga tickets and ang dami ko na nakita. Medyo nagtataasan, 23, 20, medyo mataas, 23, 27, may mga 16, 18, pero mga dalawang non-stop, mga 12 hours na biyahe. So sa mga kaunting diferensya, gusto nating dire-diretso lang kasi may hinahabol tayo. Gusto kong mag-celebrate ng aking birthday na thousands and thousands of miles sa itaas. Diba? Lumilipad tayo. Special nga, hindi kami na nating special. Tayo po ay hindi mayaman, hindi tayo luwag, galing tayo sa gastusan, pero sinigurado ko po na meron akong nakasubi para dito sa aking kaarawan. Dahil hindi naman ito araw-araw. And hindi naman tayo talaga naghahanda. Kagaya na nasabi ko na 2 beses pa lang natatandaan kong naghanda ako. Ipinaghanda pa ako nila. Hindi yung ako mismo yung naghanda o nag-isip ng mga gagawin. Ang tatay ko, pinaghanda ako ng inuman with my tropa. Nung kagagraduate ko lang ng high school, that was early 80s, 1982 yata. And then 2008, sa Thailand, mga cottages ko naman nag-organize sa sarili kong kwarto. Sa aking condo. Ganun. And ngayon lang ulit, na ako na mismo yung nag-organisa. Basically, hindi talaga ito kasama sa top 3 ng nasa listahan ko. Kasi nga, ayokong, alam niyo yun, bukod sa, hindi naman sa pagkukuripot kundi yung kinakapa mo lang yung budget. And at the same time nga, dahil nakasanayan ko na hindi ka naghahanda, kahit may labis o may budget ako noong una-una, hindi pa rin talaga ako. Lumalakad ako mag-isa. Kung saan ko gusto, kung ano yung gusto ng puso ko, kung saan ako dinadala ng mga paa ko. Ganon. This time, ako na yung bumubuo. And bakit ko naman nasabing hindi ito kasama sa listahan? Because yun nga, Japan ang ating una. Kaso, parang ayaw matuloy. Hindi dahil sa ayaw kong ituloy, kundi parang ayaw matuloy. Sa tickets, yung May 31, ang eksaktong araw na mayroong pinakamataas na presyo ng airfare o ng ticket. Number 2, may 2 followers na nagsabing mapapadala sila a month ago pa, eksaktong nag-message kahapon, yung isa, na ihuhulog na niya at malamang na dumating ngayong birthday kong eksakto. Siyempre gusto ko namang ma-welcome yun ng pinaghirapan nilang ipunin, pinaghirapan nilang bilhin, para may regalo sa atin. Tapos hindi ko pa personal na makukuha at mabubuksan. Yun, so parang medyo nabagbag naman ang damdamin ko. Thank you nga pala sa nagpapadala. Tumatanggap pa po tayo ng pa-birthday. First time mo ito.
As a batology, hindi ako humihingi ng pa-birthday. Pero ngayon ho, welcome na welcome kayong lahat sa akin. Actually, bala kong sabihin sa aking yung mga ilang talagang interesadong dumalo at ako'y bati sa aking kaarawan ng personal at dun sa mga nagtatanong kung ano ang maganda ay gusto ko yung mga goods like sardinas, mga delata. Yan, kasi tayo po ay kagaya ng ating nakasanayan na sa loob ng 4 na taon na tayo po ay meron mga konting charity work na gagawin in 2022. Pagkawala po ng inay, April na wala ang inay, May ang birthday ko. So, alam kong magugustuhan niya yun. Nabigay po tayo sa isang Mangyan community sa 250 families. Ganun pong karami. So, sa kusakong bigas at mga goods ang dala ko, kasama ko yung mga kaibigan ko. And then, 2023, sa Home for the Aged, nagpakain tayo sa mga lolo't lola natin doon. Alam kong tuwan-tuwa rin ang inay doon. Last year, parang hindi sa eksaktong birthday ko, pero nagpasaya ako ng mga bata. This time, bibisitahin ulit natin ang isang Mangyan community, pero mga bata ngayon. Mga bata ang ating pasasayahin, ang mga bata ang ating bibigyan ng ng kumbaga parang birthday pantry. Ano po? Ayan. Handog natin sa mga bata na bahagi ng minorities ng Mangyans. So yun, tuloy ulit tayo dun sa aking birthday. Ang isa pang nakapagpaano dun is masyado na sikip sa oras. So I decided nung kahapon lang na ituloy na. So kinausap ko ng kapatid ko sa live pa. And then yun na nga, nagkantos ako ng mga tickets. And then alangan pa rin. Because gusto ko sana, ito naman tapatan na tayo na may magkakaibigan na yung bakasyon ko, kagaya ng una, na bakasyon lang, ay baka makakasilat din ng trabaho. Who knows? Diba? Na hanggat maaari gusto kong dito na lang for good. Pero may mga sitwasyong pwede. Why not? Bakit hindi ulit subukan? Anong mawawala? Hindi naman lahat ng mga taong may mga desisyon ay laging 100% na successful ang mga desisyon. Merong mga pagbabago. Diba? May mga pagbabago, may mga adjustments, merong mga pagbaba ng pride, and so on and so forth. Gusto natin mabuhay, go. Diba? Magmamataas pa ba tayo? So yun, dali lang Alright. And then, Baguio. Other options, Baguio. Malamang po ituloy ko yung Baguio. And habang di pa tayo pupunta ng Japan. So, in the meantime, nakaset, yung pa nga palang pang 4. Kung magpapakasakali ako ng work, especially sa aking field, ang pagtuturo, September, or before September. Kasi yun ang panibagong start ng pasukan. Eh sabi ng friend ko, parang feel niya marami mga nangangailangan ng teachers sa Tokyo. Naging set pa ko kasi noon, kaya hindi agad ako nakakuha ng trabaho nung nagbakasyon ako noong 2010 at kinakailangan ko pa mag-exit is because tourist nga ang visa ko. Kung nakakuha ko ng trabaho as tourist 12 years ago, bakit hindi pwede ulit mangyari? Diba? So malamang makasilat ulit tayo. Kung hindi man, walang pagsisisi. Di ba? Balik tayo dito. Bakit magtitinda-tindahan tayo? Ito naman tayo nahihiya. Diba? So yun, malaki na gastos sa atin sa ospital. Sa ating kapabalik-balik, 3 buwan tayong halos maubusan. So mga savings natin talaga, pababa. Buti nga kamot medyo nagkumalma. Dahil sa mga ilang tumulong. Bukod po sa mga ahensya na talaga naman dapat tulungan ng mga hindi naman mayayaman, nangangailangan ng tulong na pagdating sa ospitalan. Eh may mga kaibigan pa rin tayo at mga taga-subaybay na nagkusang loob na magbigay. So medyo malaking kaluwagan, lalo na sa mga kagaya natin hindi man tayo mayaman. Diba? Minsan nakita, minsan wala. So makabangon tayo ng konti, diyan tayo. Mag-iisip tayo ng pwede natin. Ayoko kasi ng franchise. Hindi, magtitinda tayo. Sana natin pag-usapan yung usapang business, ito muna tayo sa ating birthday. Kaya papagpaliban po muna natin ng Japan. Although kaya naman natin, meron tayong sapat na naisube para pamasahe. Siyempre naghahanap lang tayo ng mura. So, isa September natin yan, August or September.
Basically, mura ang tickets ng June, July. Ang August parang may mga parang may mga festival na sa Japan. Pero weather speaking, considering the weather, hindi advisable na pumunta tayo sa Japan ng June, July, August because yun ang kasagsagan ng init. Kung anong init dito, ganun din. Huwag kayong In fact, mas mainit pa rin sa lugar namin kumpara dito sa Pilipinas. Ganun. Oo, malagkit-langkit pa na. Tara. So, ganun po. So, kung gusto nyo ma-feel na kayo nasa abroad, na mahalo-halumigmig, huwag kayong pupunta ng June, July, August. Although, yun na nga, nandun kalimitan ang murang ticket. Now, ano iba pa natin mga balak? Baguio na tuloy. Kayo kasi, Baguio. Hindi ko pa nararating. Gusto ko maramdaman yung lamig na ibibigay nito sa akin. At marami rin mga ukay-ukay at marami pa pwedeng puntahan. So marami tayong mga mapapanood na bago sa ating mga mata. Number 2, challenge. Sa konting pera, challenge sa Kasi pwedeng dumaan dito sa amin. Challenge sa Boracay. 1.5 challenge, 2.5 challenge. Kailan, sabi ko, bago gusto punta ng Boracay na meron akong drone. So pinag-iipunan pa natin ng drone. Makakatulong sa atin yun. And then number 4, kukulong na lang dito. Hindi ba talaga magkukulong, kundi yung dito lang sa house. Na dati ko na nakakasanayan. Japan man or dito. Or lumalabas lang ako. Dati nood lang ako sine, simbad. Daan si din sine. Or bibili ako ng damit. Ganun lang. Yun. Yung charity actually, hindi ko na nga isinama kasi yun ay ating yun ay ating tradisyon na. Hanggat meron tayong konting pang-share, mag-share tayo. Because alam niyo mga kaibigan, kung bakit parang ginusto ko na rin na bukod sa aking gagawin talaga na konting charity, ay ang tawag dito? Gusto ko rin merong konting handaan. Gusto ko rin may konting handaan because hindi naman nga simplehang edad, kundi isang milestone. At pasasalamat dahil naligtasan natin ang mga hamon ng buhay pagdating sa ating kalusugan. Sana patuloy nating maligtasan. Once again, nandito na po ang ating sakit sa liver. Hindi na mawawala, HPV. Pero kaya nating labanan sa araw-araw. Yan. Ang tanong kung hanggang kailan natin kayang labanan. Kasi humingi tayong tulong sa Panginoon at yun, sa mga mababaitong puso. At sa ating paghahangad na madusong ang pambuhay natin. Siyempre. So yun. Kaya maghahanda tayo. Tutuloy natin ang paghahanda. Pero alam niyo ba na hanggang ngayon ay parang gusto ko pa rin magbago. Meron na naman ako naiisip na bakit kumain na kami mag-anak dito sa isang restaurant. Sa pagkahaba-habang table. Sundin ko sila. Ganon. Diba? Ang gastusan kasi, ay ito, nag-canvas ako. Pero yan ang labanan. Hindi pa rin nakalagay dito yung pera. Okay. So ito po ay yung mga package 1, package 2, package 3, package 4 for 25 people ay 25,000 pesos. Diba? So parang 1,000 sa isang tao. Pero kung i-consider naman natin yung yung place, para binayaran natin yung place, ay hindi naman ganun talagang 1,000 per head. Pero kanina binisita ko, pinatanong ko hindi na ako pumasok, pinatanong na lang natin kay Junjun kung magkano kung place lang. So yung taas nga na pagdadausan nito, ng 25,000 na to, ay 12 million place. So ibig sabihin 13,000 lang yung food na good for 25 people. Okay na ron. Kaya lang, syempre mahal pa rin sa, hindi naman talaga marami tayong pondo. And then may isang kubo sa likod niya na mayroong mga pinagdausan namin ng Miss Universe viewing party. Sa mga nakapanood na? Yun. Doon natin ginanap yun. Ang place naman doon ay 6,500. So, yun na, ma-occupy nyo na yung place. Tapos ay yung ibang pera. For example, kukunin natin 25,000. Ang gagawin na lang natin, 6,500 na lang. At yung iba doon, i-food na lang natin. Kasi, okay naman doon sa 25,000 na kasi maganda talaga yung place sa taas. Kaso, 25 people, I doubt, kasi 25 na yung mga inaasahan kong kapamilya ko na. Talagang kasama ko si Natima, pamilya ni Timalin, pamilya ni Kuya Lito, si Ira ng mag-anak ni Ira, yung tatlong, yung malimit ko makasama, sila Prima, Joseph, Banak, 25 na yun. More than pa nga yata. Kasi may mga batang bulilit.
So magpapahanda pa ako, magluluto pa ako, di abutin ng mga 30 plus. Samantalang doon sa 6'5", pag 15,000, feel ko marami na yun. Marami na po tayo, no? Yung pang mahihilig pong mag-budget, saka mga magagaling magluto, pero ganyan sa 15,000, ano yung mga pwede nating banatan doon? Or may tatagal nga ba yun? Feel ko meron. Iba-iba. Okay, so medyo makakatipid tayo kasi papunta pa nga tayo ng Baguio. Yun naman ang pa-birthday ko sa sarili ko. Total, hindi man tayo makakalipad pa sa Japan. Hindi pa-birthday ko sa sarili ko ng isang espesyal. Isang bagay na for the very first time ay maaabot ko, o mararating ko, matitikman ko. Yung ganun, alam nyo na. So, Thanksgiving ay hindi lamang dapat para sa magbigay, ibalik, yung giving back, o magpasaya ng ibang tao, ng kapamilya, kundi para din sa iyong sarili. Diba? Na lumaban ka. Ako lumaban ako. So dapat may pa-birthday sa sarili ko. Ay nako, sadya na kayo maingay. So yun po, okay, magkakakalasamahan niyo ako sa umaga. At in the meantime, ang ating balak, umaga, alas 9, andun na tayo sa bukid, sa Mangyan Community, magpapakain tayo nilang bata. Mangyan Community tayo ng umaga, and then kukuhanan ko rin ang aking birthday sa hapon. Magpapalafang naman tayo dito sa bayan ng simula ng alas 3 o alas 4 ng hapon. And then kinabukasan na po ako sa unang araw ng aking pagiging sisintahin. Doon tayo pupunta ng Maynila at Baguio. Ano po? Ayan. So, maraming salamat sa inyo. At papunta kayo si Dobby kasi kanina silista ko na sa kanya yung mga bibili niya para makagawa ng yung robotology at senior high. Parang ganun ang gusto ko ipa-cut out na medyo, sabi ko, yung font ay parang tropical or summer. Parang ganun. Sino siya magagaling mag-design na. Pero baka mapanood dito, birthday ko na. So, yun. And then, si Bok na darating na, ito-drive ako para makapili kami. Ma-finalize kung saan baga. Dito kasi hindi naman pwede. Maliit. So, total special ng karawan. Ay di, gagastos nga tayo ng kaunti. Doon po tayo. Or, hindi pa sigurado doon, kundi pipili tayo. Tabi po ng beach yung isang ito, yung isang nakita natin. Ayan. And then, magpapaluto na lang tayo kay Dobby, ang kapatid ni Poroy. Wala po si Poroy, nasa Pampanga. At sa isa pa naming pinsan na nagluluto na rin sa amin noong panahong kawawala lang ng inay. So, siya po yung amin nagluluto. Anak siya ng amin dating kasama sa bahay na pinsan din namin, ni Junie. Actually, kakausapin ko pala ngayon kung wala siyang gagawin. Ayun, so yun po ang ating kasalukuyang mga balakin para sa ating darating na kaarawan. Huwag po kayong magkakakalas, sana'y samahan niyo ko sa aking special na araw. May pa-birthday kayo o wala? Okay, so basta dyan lang kayo. Ang magkasama-sama tayo ay, syempre, kaligayahan ko na. Kasi ang inyong pagsubaybay sa akin ay more than any gift. Ang inyong pagsama sa akin sa napakatagal ng panahon is more than any present. More than the Gcash, more than the food and everything. Alright po? So, yun. This is your friend Robato. Sayang harigoto ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Robatology pa more and more and more. Thank you!